Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jam Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Tata Steel Chess Tournament at ang napili po nating laro ngayon ay ang laban sa pagitan ni na Super Grandmaster Ramesh Babu Praggnanandhaa and World Champion Ding Liren. So konting background lang, ito po ang second meeting nila sa isang classical tournament. Kasi last year, sa Tata Steel Chess 2023, naglaban din si Praggy and si Ding Liren at yan po ay naipanalo ni Praggy. And round number 4 din po yung match-up nila. So ito, rematch sa round number 4. Tingnan po natin ano ang nangyari. White po si Ding Liren and black si Praggy. So ito, nag-start with E4, E5, Knight F3, and Knight C6. Ito pong opening na ito, Ruy Lopez, ngayon ko lang nakita si Ding Liren na itira ito. Ayan. So, para siyang nagpa-practice para sa kanyang upcoming World Championship defense. Kasi hindi naman E4 player si Ding Liren. Kung mapapanood nyo po at nasubaybayan nyo ang kanyang chess career, kadalasan po either D4, C4, or Knight F3. Yan ang main weapons. Yan ang main weapons ni Ding Liren. Ganito palagi. So ngayon ko lang siya nakitang nag-Ruy Lopez para siyang nagpa-practice. So Bishop B5, A6, Bishop A4, Knight F6. So ito po main line ng Ruy Lopez. Wala tayong Berlin endgame. Wala tayong draw ngayon. Ayan. So D3, Bishop C5, castling, B5, and then Bishop B3. So ito po ang tinatawag na Ruy Lopez Morphy defense. And so ito actually mainline lang ito na sinusundan nila. So C3, H6, Rook E1, castling, Knight BD2, Bishop B6. Sinusundan lang nila ang mainline. Kung makikita po natin, yung oras ni Ding Liren hindi pa po nababawasan. So Knight F1, Knight E7, and then pagka A4, Rook B8, H3, Knight G6, and then Knight G3, C5. Ito po ang laban ni Magnus Carlsen versus Levon Aronian 2021. Ayan ang sinusundan nilang game. At yan po definitely alam na alam ni Grandmaster Ding Liren. Si Praggy medyo nag-iisip na, medyo nangangapa na ng konti. So dun po sa laban ni Magnus Carlsen versus Levon Aronian, ang nangyari doon, kinain itong pawn. Ayan, kinain ito para open file ang rook, and then nag D4, Rook E8, and Bishop E3. Yan ang ginawa ni Magnus as white. Kasi maganda ang pawn formation niya sa center. Talagang kinuha niya na ang gitna. Kaso dito, si Ding Liren, world champion, ang ginawa niya is Bishop E3. At ito medyo inaccurate kasi kung makikita nyo, nagkaroon ng konting umumbok ng konti para sa itim. Ayan, at yan po kinounter ni Praggy with C4. Ayan, inatake na kagad yung queen side. At yan po, take note lang, pagkakain, ito po ang nangyari sa game. Capture, and Bishop A2. So inatras, hindi pinansin ng pawn. Pero yan po, inaccurate na yan. Kasi ang best move is kakainin na daw ito. Dapat kinain na ito, kain. And then pa capture, Rook takes B2. At merong konting kalamangan ng itim, pero hindi pa gaanong masama. Kasi may weak pawn man dito, meron din namang counter weak pawn sa D6. So yan ang bigayan ng engine dyan. At tuloy lang natin ng konti. Pagka Bishop F1, Queen C7. So inaatake ito, pero hindi po dinipensahan with A5. Kasi meron din namang counter dito. Ayan ang best move according to the engine. Kaso ang ginawa kasi ni Ding Liren, inatras itong bishop dito. Makikita nyo po, maraming waste of tempo ang nangyari. So inatras ang bishop ng Queen C7, kumain, and then pagka Bishop B1, tumira na naman ng Bishop, CD3,
kumain na naman ng bishop para lamang matempohan ng knight. So, knight f4. At alam nyo naman, sabi ni former world champion Bobby Fischer, mas malakas po ang bishop sa knight. So, dito, napakain na kasi na pwersa na pong ipakain ang bishop. Kasi pag halimbawa, i-atras mo na naman yan, na waste of tempo ka na naman, may malakas na attacking paparating sa queen side. So, pwedeng halimbawa, mag-bishop e6 lang muna, tapos mag-b4 na po yan. Next move, mabobomba na yung queen side pawns. Ayan. So, ang ginawa dito ni Ding Liren, nag-knight e2, napakain na itong bishop, capture, and then pagka-bishop e6, knight g3, bumalik ang knight. Talaga medyo alanganin ang mga moves ni Ding Liren dito, pabalik-balik. And then, nag-b4. So, pagka-b4, mapre-pressure na po yung queenside pawns. Pagka-capture, rook takes b4, makikita natin ito po, napakadaling pilahan at mahirap po yan depensahan. Kasi ang idea na lang dito, simple lang. Rook b8, no? Tapos queen b6. Ayan, no? Pipila lang sila doon. Tapos, babaksak na yung pawn sa b2. And ito, kapag pinilahan mo naman itong pawn sa d6, hindi po madaling kainin. No? So, kasi pagka rook ad1, nag-rook b6 lang. So, ka-counter-attack si Ding Liren. Kaso, makikita nyo po, pagka rook fb8, rook d2, isang knight e8 lang, depensado na po ang pawn. Hindi na kayang capturein ng mga rooks, hindi na mapilahan yung pawn sa d6. Ito, napakadali pong pilahan. So, nag-knight h2 and bumaksak na ang pawn kasi may malakas na rook b3, queen a1, and then pagka queen b6, threat itong pawn and may threat pa dun sa knight. So, hindi na po madepensahan parehas, kailangan nang ibigay ang isa. Ayan, so nag-knight hf1, rook takes b2, nagkapalitan ang pyesa, pwede natin i-fast forward ng konti, napunta sa endgame na 1 pawn down pero 5 versus 4 sa king side. And actually ito po akala ko mauuwi sa tabla. Kasi para madali lang siya depensahan no? Kasi meron namang weakness sa d5. Kaso ang ganda po ng ginawa ni Pragi, so nag g6 para walang pasok sa f5. So, rook a1, bishop a2, binarahan. So, ito, very instructive endgame. So, h4, h5, and then pagka f3, ang gagawin pala dito, dapat ipalit ang rook. So, pinalit ni Pragi ang rook, knight e2, bishop a2, king f2. Okay, fast forward natin ng konti. Tapos, pinalit din ni Pragi ang knight sa bishop. Ayan, so F5 at dito po ang critical position, pero ngayon ina-analyze ko, mahirap na talaga for white. Ayan, kasi bibigyan ko po kayo ng endgame rule. Ang endgame rule po sa knight endgames, para lang yan king and pawn endgames. Kasi kapag katalo ang endgame sa king and pawn, so kung halimbawa tanggalin po natin itong mga knights, tanggalin lang po natin, ito po ay matatalo sa king and pawn, malamang po talo rin yan sa knight endgames. So parang i-compare mo lang yung knight endgame ba na ito, matatabla ba ito sa king endgame? Kapag hindi maitatabla, ibig sabihin talo rin sa knight endgame. Ganun po ang rule base dun sa nabasa kong libro. Kasi ito, talo na po ito pagka napalit yung knight. Gaganyanin lang yan, no? O, pagka nagkaroon ng pass pawn, dedire-diretso na po yung king. Ayan. So, wala po magagawa kasi matatalo talaga sa king and pawn endgame. So, ibig sabihin po niyan, tagilid na rin sa knight endgames. Pero may chance pang tumabla kung ikaw ay si Stockfish. Ang best chance, ipapakita ko lang po kapag Stockfish line ka, ito po Stockfish. So knight g7, knight d5, king f7. Ito ang bigayan ni Stockfish na linya. So, ayan.
ito po equal pa rin with knight c6. Pero makikita nyo kung gaano kahirap itong endgame na ito. Tinira ko lang isang g3 lang, biglang talo kagad. Hindi ko alam bakit, kasi siguro nagka-weakness sa king side, pero ganun po ka lapit sa talo itong endgame na ito kahit tabla ang bigayan ng engine. Ayan. So ang rule po dyan, ang knight endgame, ikukumpara nyo lang sa king and pawn endgames. Kapag talo sa king and pawn, malamang sa malamang talo rin po sa knight endgame. So dito, na-blunder na si Ding Liren, nag-f4. So pinilit niyang ipalit yung mga pawn, kaso blunder daw. Ang ginawa, king f7 lang, pagkapalitan ng pawn, napunta tayo sa ganitong endgame na napakahirap itabla. So king e6, knight e3, knight f6, and ito na ang fatal mistake, although tagilid na rin naman ang posisyon. Napabilis dahil sa king e2. Pagka king e2, tapos agad ang boxing kasi merong knight e4, under attack po ang g3, and yan po hindi madepensa ng king kasi merong knight takes g3, pagkakain, check, makukuha ang knight, so mapupunta sa king and pawn endgame, tapos napakadali, kakainin na lang po ito and talo na kagad. Ayan. So papakita ko lang paano tatalunin. Kakainin ang pawn, tapos ipupush ang pass pawn. Ayan. So anong nangyari, na pwersa tayong mag knight f1, and pagka-atras po nung knight dyan, ang nangyari, na trap ang knight sa f1, hindi na po makalabas. So pagka king f3, king f5, dito wala nang magawa yung knight. So ipakita ko lang paano kung mag knight h2, sisimplihan lang po, knight f6, knight d7, and then check, mapapaatras ang king, tapos knight f3, game over kagad. Ayan, so ipakita natin ang nangyari sa game. So ng king g2, umatras na, and ngayon knight d6, inikot lang muna ang knight papunta sa e5, and nakain na ang h4 pawn. So 2 pawns down, and ito po madali nang gapangin. So dito po sa move number 62, nag-resign na si world champion Ding Liren. So ang lumalabas, medyo nasusuki. May suki card na si Ding Liren kay Pragi kasi last year 2023 Tata Steel Chess Open, talo rin po si Ding Liren. Ngayon 2024 talo na naman si Ding Liren. And of course, ito pong si Pragi, isang candidates player. So pagka si Pragi ang nakapasok, malaki ang chance. May maganda ang laban niya kay Ding Liren. Parang kontra yung playstyle nila sa isa't isa. Kasi kung ma-2-0 mo si Ding Liren sa dalawang Tatay Steel Chess Tournament, hindi na po biro yon. Ayan. So ipapakita ko lang ang ating standings. And of course, si Anish Giri with 3.5. So ang sumusunod si Alireza Firouzja with 3 points. And si Pragi Nepo Abdusatorov and Wei with 2.5. Tapos si Ding Liren baksak sa 2 points out of 4. So yan po ang ating standings, and yan lang ang ating video for today. So kung na-enjoy nyo po itong video na ito, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.